Kasi, yun nga, yung parang, natanong ko kanina, ano yung TOTGA job nyo? Kasi ngayon, parang ako ang field ko is in data. Si Jack sa Doon pa din ako. kitchen. Pero ang TOTGA ko, performing arts pa din. Ano? Performing arts. Performing arts. Ikaw, sa data ka din ba? Ako kasi yung TOTGA ko is hindi actually siya na naging TOTGA. Kasi? Kasi it's still my job up until today. So, everything that I've planned for my life, parang na-achieve ko naman siya unti-unti. So, parang on the process. Ganun. Oh, so wala ka talagang TOTGA job. Siguro yung pagiging mayaman. Hindi naman job yun eh. Ano kasi talaga ang gusto kong trabaho dati nung nag-start ako, nung fresh grad ako. Uso kasi sa amin mga IT is yung network engineer or parang systems engineer na job. Yung parang yun na yung pinaka, pag na-job, na-reach mo yung, ano yun is parang proficient ka or parang ano ka na, parang unlocks mo na, parang gano'n. Parang entry level. Ganun. Dati ako, nung sa career ko, ang gusto kong goal or parang gusto kong maging dream job, kumbaga, is yung network engineer. Kaya ako nag-take ng mga current ng mga certification, ganun, para maging network engineer. So, yun na, sa kabutihang palad, na-attain natin yung pagiging network engineer. And ngayon, nunawa ako, parang nag-focus na rin ako sa ibang field ng IT. Kaya, ano ko ngayon, generalist or parang more on in general. Kahit anong mga basta related sa technology na. So parang yung nakikita mong job nung high school ka, na-achieve mo na siya ngayon? Nung high school kasi, ang gusto kong trabaho nung high school ko, maging professional Dota player. Totoo? Hindi. Lagi na lang ko tinitarantado Ang ng hirap mundo. mong kausap. hindi, ang ano, yun talaga. Gusto ko maging parang sa technology pa rin. So, feeling ko na-attain ko naman yung TOTGA job ko for now. We're happy for you. Thank That's you. nice. That's a clap for him. Yay! How about you, Jack? Ako, kasi nga, when I entered senior high school, gusto ko talaga meron kasi sa UE Caloocan na strand na performing arts strand. If you know Kiyo, because yun yung strand nila. Talaga? Doon sila nag-aral, doon sila nag-senior high school. Oh! So, nakikita mo si Kiyo. May picture kami noon. Sige, pakita natin sa screen. Pinapahirapan mo talaga mag-edit. Ito siya. Ito. Ayan. May picture din kayo ni Because, di ba? Silang dalawa yung kasama ko doon. Talaga? Hindi ko alam yan. Nakatambay sila doon sa may magkasama silang dalawa. Saan yun? Sa may nuggets? Di ba dun sa UE, uso yung nuggetsan sa may gilid? Hindi, sa loob to. Sa loob ng UE. May bench doon, nakatambay silang dalawa. Picture kami. So, yun yung gusto kong kunin na strand. Kasi nga, di ba, growing up, talagang inintroduce mo ako sa music. Yun ko. Kasi, Kanta-kanta. Tsaka, hindi lang si kuya, pati si mami at daddy. Tsaka diba sumasali ka naman talaga sa mga Since high school, di ba? oo. may banda nga kayo dun 3G. 3G Oo. United. Worship naman yun. Yeah, oo. So, talagang musically inclined ako before. Tapos, nag-shift siya na sabi ni mami na, mag-accountancy ka, accountancy business management. Kasi sabi niya, mahirap yung gusto mong pasukin na na field kasi di naman lahat nagsasucceed dyan. Yeah. Well, totoo naman. Di naman lahat na mag-aaral ng ganun, magiging sikat na singer, artista. Oo. Successful na. Yung sabi ko, tama nga naman. Mas practical. Pero nung natapos ko yung ABM course ko, nung college, doon naman ako nagkaroon ng choice talaga. Na sabi ko, sige yung childhood dream ko. Gusto ko maging chef. Chefy Jackie. The housey. Pangarap mo pala maging chef. Yeah, pangarap ko maging chef. Ang nag-introduce naman sa akin ng dream ko na yung si nanay, yung lola natin. Kasi lagi niya ako pinapayagan makialam sa kusina. Halata naman. So, yun naman yung tinutupad ko ngayon. I can't say na natupad ko na siya. Nakagraduate lang naman ako. So, pero I'm still in the process of fulfilling my dreams. You're going and there. goals. Malayo Yeah. pa pero malayo na. Malayo na. Naisingit ang pambansang Pakikot yun na. Malayo First pa. time ko narinig. Malayo pa, pero malayo malayo na. Yeah. Ayun. Nabasa ko lang sa Facebook. Ako ngayon ko lang narinig.
Ay, recently pala, hindi ko lang kung nakita niyo yung post ko sa Facebook. Yung, alam niyo yung, medyo may pagka bad vibe siya sa iba. Pero sa iba is, hindi ko alam kung ano tinake ng iba doon. Pero parang ano siya ang quote niya is, nakita mo ba or nakita mo, Jack? Ay, cryptic post. May cryptic Parang nag-post ako, ang nakalagay na post doon is parang daily reminder, a question to ask yourself, anong napapala mo sa ginagawa mo? So, ang thought ko doon is, yung parang today, eto, nagpa-podcast ka, or today is nagko-computer ka, or may ginagawa ka sa buhay mo, or ano yung, what's in it for you? Does it help you grow, or does it help you to become a better person, or does it help you to pay your bills? Those kind of things. Anong napapala mo sa ginagawa mo? Are you just wasting your time doing nothing? Those kind of things. Yung tough question siya. Ganun yung thought ko dun sa post ko. So, parang gusto ko lang siya i-share sa mga tao. Kasi, parang importante yung oras. Sobrang importante ng oras sa tao. Kasi, once na dumaan yung oras sa'yo is, hindi na talaga siya babalik at all. So, make your time worth spending to anything, or kahit anong ginagawa mo, make it count. Because, buhay ng tao kasi is sobrang iksi. Knowing na may mga friends tayong namamayapa or tipong nawawala na, ganun. Tsaka sobrang unexpected no? yung ibang mga bagay. Hindi mo talaga malalaman kung ano mangyari bukas, mamaya. Oo, yung mga ganun. Lalo na yung especially sa parents natin or sa atin. Ba't parang may umiiyak doon? Parang ang deep nito, hindi ako handa. Ayun, kasi sabi mo fun content. Hindi, isingit ko lang kasi sobrang serious ng life na minsan sa sobrang enjoy natin is nakakalimutan natin yung mga importanteng bagay. Na importante pala yung oras ko. Saan ko ginagamit yung oras ko ngayon? Is it worth it na kung ano man yung ginagawa ko sa buhay ko? Yun, yung mga ganung bagay. Tsaka kung babalikan mo, grabe, ang dami ko na palang nasayang na oras na ito lang yung ginagawa ko, ito lang yung iniisip ko. What do you think about that? Ang di, parang hindi ako ready. You're not ready about this kind of things? Ikaw, what's your thought or your take about those kind of things? Parang hindi niyo ako maaasahan sa ganyan. Parang hindi ako pang ganyan. Hindi, ikaw ba, tingin mo ba, nasulit mo yung mga nasayang mong oras? In the past. Nasulit. Hindi naman nasayang. Yung mga ginamit mong oras from the past, tingin mo, nagamit mo ba siya? Yan. Nang parang maayos? may katuturan ba yung mga ginagawa ko before? Siguro, meron naman. Kasi parang, ako personally, parang, ang thought ko kasi dyan, kung sa tingin mo, kuwari, nakahilata ka lang all day, ganyan, or kaya tulog ka all day, ganyan. Di ba parang sa iba, ang take nun, parang ano ba yan? Anong napapala mo dyan? Pero kasi, sometimes we need to breathe. Yeah. Totoo, we need to take a rest para lang, alam mo, kasi kung puro burnt out na version mo, yung ibibigay mo sa lahat ng tao, para lang masabing, alam mo yun, may katuturan yung ginagawa mo sa buhay. Wala ding sense kasi nga, wala namang kwenta yung napapakita mo kasi nga, hindi mo na-fulfill sa sarili mo yung dapat i-fulfill. Tsaka, one thing to remind them as well is magkaiba naman kayo ng perspective sa buhay. Hindi nila nakikita yung ginagawa mo. Hindi mo rin nakikita yung ginagawa nila. So, it's not for anyone to judge or it's not for, hindi mo alam yung pinagdaanan ko sa trabaho pero sasabihin mo tamad ako nagpapahinga ngayon. You'll never know kasi for example, ako na ano ko sa trabaho, natambakan ako ng work or everything na dami akong ginawa sa trabaho tapos na parang I'm having a bad day at work and then you'll just makikita mo ako na nagpapahinga sa tabi na parang let's say 5 minutes. Tapos sasabihin, ano ba yan? Ba't ang tamad-tamad mo? Diba? Diba? Parang, fuck. Kung alam mo lang, yung parang nakakalumbay din na sasabihin mo yung isang tao na ng gano'n na without knowing what happened actually or kung without knowing the background or kahit ano naman na nangyari dun sa tao na yan. Feeling ko ang example nito is, for example, umalis yung mama mo. Tapos, diba? tapos,
naghugas ka ng pinggan, alam mo yung gumawa ka ganyan, yung hindi nila nakikita. Tapos pag umupo ka, ano ba yan? Nakaupo ka na naman. Ganyan, wala ka naman. Diba? Kasi nga hindi nila nakita na may ginawa ka. Diba? Ayun lang. Amen. Tsaka it's not like lagi ka may resibo na, eto, nagganto ako, naganyan ako. Hindi mo yung nakita. Oo, kasi hindi naman, hindi naman porket na hindi pinakita is hindi, mas okay nga hindi pinapakita, honestly, kasi andun yung thought mo na nagkukusa ka minsan, na talagang gusto mo, ginagawa mo isang bagay kasi kailangan mo siyang gawin, hindi yung dahil inutusan ka lang. Totoo. Kahit sabihin mong nonchalant yun, pagiging nonchalant is not that bad, actually, kasi sometimes it makes people na, sometimes kasi yung pagiging nonchalant, parang coping mechanism na isang tao yun, no? Usually, tumatambay kami, nagkakape kami, ganyan, dito. Kwentuhan lang talaga. Pero ngayon, it's refreshing na parang nasi-share natin sa kanila. Yung mga... parang high-end na tayo ngayon. Feeling celebrity. Hindi naman high-end, That's pero... crazy, bro. Crazy, bro. Crazy. That's crazy, bro.